Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Micaela Nicole G. Sarical, ang inyong tagapag-ulat ngayong araw tungkol sa pagbuo at paggamit ng rubrik na nakapaloob sa pagtataya at ebalwasyon. So, ano nga ba ang rubrik? Ayon kay Taggart 2003, ito ang hanay ng mga pamantayan sa pagmamarka ng produkto at proseso. Sa ibang pagpapakahulugan, ito ay isang patnubay sa pagmamarka na nagtataglay ng mga patnubay o ebidensya hinggil sa kung anong lapat at pagpoproseso ang ginagawa ng isang mag-aaral para sa paggagawa ng isang gawain. So sa madaling salita, ito yung patnubay, patunay o ebidensya kung papaano natin bibigyang pagpapasya ang ginawa ng isang mag-aaral. At nagiging balido ang ating ginagawang pagtatasa. Ngayon naman ay ang layunin ng rubrik upang masuri ang pagganap o paggawa ng mga mag-aaral. Ang halimbawa dito ay kapag nagtuturo tayo, sa tuwing pinapagawa tayo, ang pinakalayunin kung bakit tayo gumagawa ng rubrik ay upang ating sundan at ating masuri ng maayos kung ano nga ba ang ginagawa ng ating mag-aaral. Dumako naman tayo sa kahalagahan at benepisyo ng rubrik. Panguna rito ay nakatutulong sa guro sa pagtuturo. Sabi nga kanina, kapag may pinapagawa tayo sa mga mag-aaral, dito tayo nagbabase kung paano sila mamarkahan sa ipinagawa nating gawain. Ang pangalawa naman ay nakatutulong sa koordinasyon ng pagtuturo at pagtatasa. Pagkatapos magbigay ng kaalaman sa ating mag-aaral, dapat naman nating malaman kung may natutunan ba ang ating mag-aaral sa ating tinalakay or sa ating pinagawa. Pangatlo, nakatutulong sa mag-aaral na matuto. Kapag may pinagawa tayo or may binigay tayong gawain, dapat na ilahad natin kung ano ang rubrik para alam na nila ang kanilang gagawin. Apat naman ay magagawang maging malinaw ang target sa pag-aaral. So, kapag may rubrik na tayo, ito yung ating magiging basihan upang mas maging malinaw. At para na rin mas maintindihan nila kung ano yung ating mga pinapagawa. Ikalima, magagawang mas tumpak at patas ang proseso ng pagtatasa. So, kapag nabigyan na natin sila ng rubrik, mas magiging patas nga dahil meron silang basihan at tumpak ang kanilang magiging gawa dahil doon sila nakabase sa ating ginawang rubrik. Ika-anim, mas makapagbibigay sa mag-aaral ng kasangkapan sa sariling pagtatasa at katugunan. So, pagkatapos natin magbigay ng gawain, mas naiintindihan nila o may sarili na silang kaalaman tungkol sa paggawa ng rubrik or sa kung paano sila gagawa ng gawain. Dito naman sa paggawa ng rubrik, may mga hakbang at patnubay sa paggawa. Sabi rito, tukuyin ang mahalagang katangian o kriteriya ng mahusay na performance sa produktong kalidad. So, sa paggawa ng rubrik, dapat yung kriteriya na nailalagay natin ay angkop or kalidad sa performance na kanilang gagawin. Nawin ang kahulugan ng bawat katangian o kriteriya at ang level ng performance o antas ng performance. So, paggawa natin ng rubrics, kailangan yung criteria na ilalagay natin ay nauunawaan ng ating mga estudyante. Para naman maging maganda or kalidad yung magiging performance ng ating mga estudyante. Dahil nga, sa naintindihan nila ang kanilang gagawin o ang rubrics na iyong iniligay sa kanilang gagawin o gawain. At ang mas maganda dito ay naipaliwanag mo ang iyong rubrics ng maayos bago ka magpagawa ng performance o gawain. Di ba? Ngayon naman, ilahad ang mga kriteriya gamit ang mga termino hinggil sa mga namamasid na gawa o katangian ng isang produkto. So, base sa pagkakaintindi ko, yung kriteriya na gagawin mo o ang terminong kukunin mo ay yung malinaw o
kadalasan ng naririnig patungkol sa mga gawain o mga performance na kanilang gagawin. Sabi nga rito, namamasid na gawa o mga katangian ng isang produkto. So, sa performance naman, kapag pina, pinasayaw, pinasayaw mo ang iyong estudyante o mag-aaral, dapat yung rubric na nakapaloob dun ay angkop sa pinapagawa mong performance. Panghuli naman ay isaayos ang mga kriteriya ayon sa kung paano oobserbahan o tatayain ang mga ito. Sa paggawa na nga ng rubric, merong mga kriteriya na mas matataas ang puntos dahil ito yung pinaka minamarkahan o pinakamahalaga sa pag-perform o sa paggawa ng gawain. At yun na yung magiging pagkakasunod-sunod ng iyong magiging criteria. Okay ba? Malinaw ba? So, meron akong inilagay na halimbawa ng rubric sa huling pahina. Sana po naunawaan niyo ang aking tinalakay patungkol sa pagbuo at paggamit ng rubrics. Maraming salamat.